Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito pong new lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Deck, usapang utang, usapang ola. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga usapang online lending apps dito sa ating channel. So magandang gabi at welcome. So may pag-uusapan tayong isang online lending apps na kung saan ay panay-panay ang text at promote dito sa number na ginagamit ang asawa ko, no. Ito, pakita ko lang, tanggalin ko yung number kasi systematic naman yung mga hindi naman tunay nilang number yung basta-basta. Ito yung message, double time ka, pera mo. Sayang ang pass approval ko at 10,000 mo ngayon, araw, wala pa rin ang application mo, pa-submit na po para sa final releasing ng cash loan mo, salamat po. At ito yung kasunod, may balak ka pa po bang kunin sa akin yung loan mo? Ibang klase. Di ba alam naman natin mga message na kapag di ka nakapagbayad, may balak ka pa bang bayaran yung loan mo? At ako ay magpapadala ng kung ano-ano at kung ano ng mga masasamang sasabihin sa inyo sa pagbabanta. Eh mga ka-Johnny, tignan natin kung ano ba yung sistema nitong si Peramot. Ito ba okay bang hiraman o hindi? Pero sa akin, alam nyo na, pakita ko lang sa inyo. So ayan, titignan natin sa Google Play Store yung apps na, yung OLA na Peramo, Online Peso Cash. Under po siya ng Magician of Money Lending Corporation. Wow, magician! Gano'n siya kagaling na magician. Yung pagka wala pang due date, mataas na kagad ang interest. Tapos magic, biglaan na lang magkakaroon ng loan kahit wala ka namang kinukuhang loan. Ganun ba yun? Tignan natin kung meron siyang kapatid doon sa lending company na ito. Kaya tignan natin, doon sa SEC registered OLAS. Ito, nakalagay sa kanya, number 71. Magician of Money Lending Corporation, Peramo. Wala naman siyang katabi, wala naman siyang kasama. Yan, sa baba, nakita niya si Money Lending, si Mabilis Cash. So, yun, wala naman siyang kapatid, siya lang. Maaring, kaya kasi nasasabi ng iba na akala na magkakasabwat o magkakapatid o sister companies yung mga yan, dahil iisa ang estilo, yung mataas na interest, pananakot, pangharas, halos the same naman talaga yung ginagawa nila. Pero may iba talaga ng mga OLA na sobrang grabe yung mga haras, like yung nagpapadala ng mga ataol ng mga bulaklak ng, alam nyo na, di ba, yung mga pinadalhan itong last year, itong this year pala. Then magagawa tayo ng mga top 10 dyan na mga pinakaginawa nila ngayong taon na 2023 sa susunod na video. So yan mga ka-Johnny, tinignan natin kung gaano ba kataas yung rating reviews nitong Peramo. 4.0 ang stars niya, diba? Medyo maganda yung rating sa reviews niya. Tignan natin kung ano ba yung mga nakasulat sa review. Puro 5 star. Ayan. Lakihan ko lang ng konti. Malabo na naman yung mata ko . There are no complicated procedure making it unique among small amount loans. The interface is clear and convenient. It's clear and at a glance. Ayan. Ito yung sinabi ng pangalawang nag-comment sa review. I have used both platforms and the payment processing speed is fast. High quality loan platform at ewan ko kung yung sinulat niya. I can provide sufficient. Baka mga empleyado lang din nila yung mga nagre-review rito, mga nagre-rates. Di ba? Mga tinatawag na trolls or dummy accounts yung ginagamit. Di natin masabi kasi nag-survey tayo doon sa group kung saan, siyempre, moderator tayo doon sa OLA Victims Group, OLA Harassment Groups. Pakita ko sa inyo yung mga comments, sabi ko nga, kung ano yung experience nila dito kay Peramo. So, ayan, merong comment si Deborah Black. Haha, sila yung pinakamagaling magmura. Di ba? Ito naman kay Ma'am Tamayo. Nako, pinaka-worst na OLA yan. Due date mo pa lang, panay na ang tawag, bibigyan ka pa ng oras. At kapag lumagpas ka na, puro mura na matatanggap mo. No extensions, no partial, at no madaming reasons. Tapos tatawagan na mga contact reference nyo, tawagan pa yung mga patay gutom, di ka nila papakinggan. Pag nakikiusap ka, ganyan sila. Yon. So, yun, kung ano, puntahan niyo yung sa ano ko, kung ano kayo, public naman yun naka-public siya, hindi naman siya naka-private na yung may, kahit sino pumasok doon, makikita naman yung mga comments doon, tsaka yung mga post, tingnan nyo lang yung pinost ko na, kung sino man yung naka-experience sa Peramo, mag-share dito doon sa post ko na yan, tingnan yung mga comments na lang doon, kasi ito na yung mga nakuha ko pa. Pero sabi nga sa inyo, ang mga OLA na yan, yung mga online lending apps, kahit na easy registered yung mga yan, may mga illegalities pa rin silang ginagawa, lalo na yung unfair debt collection practices, illegal interest rates. Diba? Yung illegal interest rates, yun nga, yung minsan wala pang due date, nagkakaroon na kagad ng pagpataw ng interest,
Minsan naman ay, tawag doon, nagpapaloan sila. Yun nga, yung pwedeng gawin yun eh. Tutuusin eh, pag kaya na lang yung maglagay ng utang kahit wala ka namang kinukuha. May mga ganong senaryo ng ibang mga OLA, mga kajani. So, yun mga kajani, ito muna tayo, no? Isang online lending apps muna yung pag-usapan natin at ni-review at tinignan natin kung okay ba yan. Pero para sa akin, hindi okay yung mga ganyan. Sabi siya, mag-ingat kayo, huwag kayong basta-basta makaghihiram sa mga online lending apps. Kung kayo nahihirapan, o ano, humiram na lang kayo sa mga kakilala nyo, sa mga kaibigan nyo, na kaya nyo namang pakiusapan. Kaya dito sa mga ito, dahil sisirain lang yan yung mga buhay ninyo, lalo na pag dumating mga due date at di kayo nakapagbayad. So, ayun mga ka-Johnny, itong new lingkod ka, Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Tape, usapang utang, usapang ula.